Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Sinabi ni Shen Yuan sa kanyang mga kaklase, kakatapos lang nila sa trabaho at gusto lang nilang uminom ng kape. Habang pasimpleng sumusulyap sina Chen Na at Liu Menglu sa kanila, sinabi ni Liu Menglu, ganun ba hello, ladies, sabay kaway sa kanila. Lumingon si Shen Yuan at sinabi, Xiaoqiu, tanungin mo kung anong gusto ng tatlong magagandang dilag na ito. Ako na ang taya. Sumagot si Xiaoqiu, naintindihan, boss. Habang namumula sa hiya sina Kong Xiaoyi at ang kanyang mga kaibigan, nagpatuloy si Xiaoqiu, maupo po kayo, mga binibini. May code sa mesa, sabihan niyo lang ako kapag nakapili na kayo. Sa isip-isip ni Xixi, ano ba to? Tinawag niya si Shen Yuan na boss. Naisip naman Yuping, hindi kaya si Shen Yuan ay hindi lang basta empleyado, siya ang may-ari ng cafe na ito. Nag-alinlangan si Kong Xiaoyi at mahina niyang sinabi, baka hindi na lang tayo uminom ng kape. Habang mahigpit na kumapit sa braso ni Yuping, agad namang sumang-ayon si Yuping, tama si Xiaoyi. Huwag na lang tayong uminom. Paglingon niya, aksidente niyang naitulak si Kong Xiaoyi gamit ang kanyang malambot at malaking dibdib. Namumula sa hiya, inisip niya, Shen Yuan, hayop ka. Ang yaman mo pala, may-ari ka ng cafe, tapos napapaligiran ka pa ng mga naggagandahang babae. Pero sinabing sideline mo lang to. Hindi pa ako nakaranas ng ganitong kahihiyan sa buong buhay ko. Naguguluhan, tinanong ni Liu Menglu si Shen Yuan, bakit umalis bigla ang mga kaklase mong babae? Ngumiti si Shen Yuan at sinabing, baka natakot sila sa dalawang napakagandang diyosa rito. Habang papalayo sina Yuping at ang iba pa, pinaglaruan ni Liu Menglu ang kanyang buhok at sinabi, Siyempre, natural na maganda pero mabuti pang magpakabait ka at huwag kang magtangkang gumawa ng kung ano. Hindi na lang sumagot si Shen Yuan. Ilang sandali ang lumipas, sa labas, inabot ni Chen Na ang isang tasa kay Shen Yuan at sinabi, ito ang kape mo. Hindi ko alam kung gaano mo kagusto ang tamis, kaya ginawa kong kalahati lang ang asukal. Ayos lang ba? Hinawakan ni Shen Yuan ang kanyang malambot at maputing kamay at sumagot, kung ikaw ang gumawa, punong-puno na ng tamis. Sa isip-isip ni Liu Menglu, anong panahon na ba to? Sino pa bang gumagamit ng ganyang katsisi na linya? Pero habang pinagmamasdan niya sina Shen Yuan at Chen na nakatingin sa isa't isa, bigla siyang namula at inisip, pero kung isang mayaman at gwapong lalaki ang nagsabi niyan, parang iba ang dating. Ilang sandali ang lumipas, habang pabalik na sa loob si Chen Na, tinanong siya ni Liu Menglu, Shen Yuan, ano ang height at timbang mo? Kukunin ko ang yavi mo. Sumagot si Shen Yuan, 182 sentimetro, 72 kilo. Pero baka medyo nabawasan ako nitong huli. Napaanga si Liu Menglu sa gulat. Ha? Bakit ka naman pumayat? Lumingon si Shen Yuan kay Chen Na, uminom ng kaunti mula sa kanyang mainit na kape, at kumindat. Masyadong napapagod. Namula si Chen Na sa kahihiyan at inisip, Shen Yuan. Bakit mo pa sinabi iyan sa harap ng mga kaibigan ko? Tumango si Liu Menglu na parang may naintindihan. Kaya pala kailangan mo talagang mag-ensayo pa. Mababa ang body fat percentage mo, dapat kang magdagdag ng 7 hanggang 10 kilo ng muscle. Kinuha niya ang kanyang cellphone. So basically, gusto mo akong kumbinsihin na mag-sign up sa Yewego mo. Pagkatapos, bahagya siyang bumangga kay Shen Yuan at mumiti. Hehe, kailangan kong maabot ang sales target ko bago matapos ang buwan. Hindi kita bibigyan. Natawa si Shen Yuan. Pag-iisipan ko habang hawak ang kanyang walang lamang tasa. Ilang saglit pa, tumayo si Liu Menglu at sinabi kay Chen Na, lagpas 4:00 na pala. Nana, alis na ako, may klase ako ng 5:00. Mag-catch up tayo next time. Sabay kindat niya kay Shen Yuan habang sinasadya niyang igalaw ng kaakit-akit ang kanyang matambok at balingkinitang katawan sa harapan niya. Pinanood siya ni Shen Yuan habang papalayo at inisip, ang tapang mo rin ha? Ile, hayaan mo't mapapasuko rin kita balang araw. Matapos umalis si Liu Menglu, tumayo si Shen Yuan, marahang hinawakan ang malambot na pulso ni Chen Na, at sinabi, halika, Nana, punta tayo sa second floor para sa training. Bigla namang napuno muli ang kanyang tasa. Napakurap si Chen Na sa pagtataka. Ha? Training para saan? Ngumisi si Shen Yuan. Malalaman mo rin pagdating natin doon. Ilang sandali pa, sa second floor, pinaupo ni Shen Yuan si Chen Na sa mesa at marahang hinawakan ang kanyang malambot na baba. Ngumisi siya at sinabi, mukhang kailangan pang dagdagan ang training mo. Mahinang bulong ni Chen Na sa kanya, hindi dito. Nandyan pa si Xiao. Tumawa si Shen Yuan. Kapag sinabi mong hindi dito sa isang lalaki, mas lalo lang siyang bibilis.
Habang dahan-dahang hinuhubad ni Shen Yuan ang kanyang itim na thong, biglang napaungol si Chen na sa sarap. Inamoy ni Shen Yuan ang kanyang liig at mahinang bumulong, ilnen. Sa ibaba, habang naglilinis ng mga mesa, may narinig na kakaibang tunog si Xiaoqiu. Kumunot ang kanyang noo sa pagtataka. Ha? Ano yon? Pagkatapos, narinig niya ang malalim na paghinga ni Chen na. Aha! Huff! Nanlaki ang mga mata ni Xiaoqiu. Boss! Walang pag-aalinlangan, dali-dali siyang pumunta sa pinto at binaliktad ang karatula sa closed. Biglang dumating si Liu Menglu na tumatakbo, tumatalbog ang kanyang dibdib sa bawat hakbang. Xiaoqiu, bakit mo isinara ang shop? Buksan mo ang pinto, naiwan ko ang bag ko sa loob, sigaw niya. Litong-lito si Xiaoqiu at nauutal na sumagot, ha? Muling kumatok si Liu Menglu ng may pagkainit. Ano bang ang tagal mo? Bilisan mo, buksan mo na. Pinawisan ng malamig si Xiaoqiu habang namumula ang mukha. Saglit siyang nagdadalawang isip bago tuluyang inalis ang e-closed sign. Oh Mahina niyang sambit. Sa loob, muling napaungol si Chen na puno ng kasiyahan ang kanyang tinig. Elnan. Shen Yuan, dahan-dahan lang, dahan-dahan. Patungo na sana sa loob si Liu Menglu nang bigla siyang tumigil at napalingon sa second floor. Mahina niyang bulong sa sarili, tanghaling tapat at ginagawa nila to. 10 minuto ang lumipas. Nakapamiwang si Liu Menglu habang matyagang naghihintay. Ang weird. Ang payat niya tingnan pero napakalakas niya, mahina niyang sabi habang pasimpleng tinatapik ang kanyang paa. Dumila siya sa kanyang malambot na labi at sinabi, Shen Yuan, ang lupit mo talaga. Bigla siyang sumigaw, Xiaoqiu, alis na ako. Kita-kits next time. Samantala, sa second floor, nanginginig si Chen na sa sarap habang mahigpit na nakakapit kay Shen Yuan, nangingintab sa pamumula ang kanyang mukha. Pakiramdam niya ay lalong nanlamig ang kanyang katawan sa kahihiyan. Patay. Siguradong nakita niya kami. Ngumisi si Shen Yuan at inisip, ang maayos na training session, syempre, kailangan ng audience. Siguradong nakikinig si Liu Menglu nang hindi bababa sa 10 minuto. Hindi dapat libre ang ganitong klaseng palabas. Next time, may bayad na. Sa ibang eksena, sa opisina ni Secretary Ila. Tinanong niya si Councilor Lixiao, sinasabi mo bang gustong mamuhunan ni Shen Yuan sa startup incubator? Tumango si Councilor Lixiao. Opo, Secretary. Kumunot ang noo ni Secretary Ila. Sigurado ka bang may pondo siya? Napatunayan mo ba ang assets niya? Sandaling nag-alinlangan si Councilor Lixiao bago sumagot. Noong una, hindi rin ako makapaniwala, pero chinek ko ang bank account niya, meron siyang 10 milyon. Napamulagat si Secretary Ila. Magkano? 10 milyon? Sigurado ka bang hindi galing yan sa mga magulang niya? May full control ba siya sa perang yon? Kumpirmado ni Councilor Lixiao sa kanya talaga. Malaya niyang magagamit. Nag-iba ang ekspresyon ni Secretary Ila. Napakaganda. Kung ganun, hindi na natin kailangang makipagtulungan sa third-party companies. Papuntahin mo siya sa opisina ko, gusto kong marinig mismo ang proposal niya. Nag-aalangan si Councilor Lixiao. Secretary, kahit estudyante lang si Shen Yuan, kung gusto natin siyang maging investor, hindi ba dapat mas maayos ang pagtrato natin sa kanya? Ngumisi si Secretary Hindi na kailangan. Sundin mo lang ang sinabi ko. Habang nakangiti, inisip niya, estudyante lang siya sa eskwelahan natin, hindi ko siya hahayaang maging mayabang. Kailangan siyang ilagay sa tamang lugar. Samantala, sa second floor, habang abala pa rin sina Shen Yuan at Chen na, biglang tumunog ang cellphone ni Shen Yuan. Sinilip niya ito at sinabi, si Professor Lee ang tumatawag. Sandali lang. Lalong uminit ang hininga ni Chen na habang namumula ang buong katawan niya sa hiya at kaba. Sinagot ni Shen Yuan ang tawag. Enan? Professor Lee, anong meron? Habang nagsasalita si Councilor Lixiao sa kabilang linya, sumagot si Shen Yuan, naiintindihan ko. Hindi tama ang pakikitungo ng eskwelahan sa mga investors. Pinipilit nila akong kontrolin? Kahit pumayag ako ngayon, ano nang pipigil sa kanila na gawin ulit yon sa susunod? Pagkatapos, sinabi niya, Professor Lee, ilagay mo ako sa speaker, kakausapin ko si Secretary Ila. Isinalang ni Councilor Lixiao ang phone sa speaker mode. Hello, Secretary Ila, naririnig mo ba ako? Malamig na sabi ni Shen Yuan. Medyo abala ako ngayon sa pag-evaluate ng iba't ibang investment projects. Mag-set na lang tayo ng meeting kapag may oras ako. Ibigay na lang ni Professor Lee ang numero ko sa'yo. Nanlaki ang mata ni Secretary na at napabangon bigla. Hoy! Sandali lang. Sa kabilang linya, namula si Councilor Lixiao sa gulat at inisip, binabaan niya ang Secretary. Ang tapang ng taong to.
At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.